Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilinglalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa pangako ng manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsiita muna sa mga mga paalala. Ang lahat ay inaanyayahan na makiisa sa ating misa na binaryo bilang paghanda sa darating na dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Ito ay kasalukuyang ginaganap at magpapatuloy hanggang Hunyo 28 sa ganap na ika-5:30 ng hapon at susundan ng banal na sakripisyo ng misa. Sa darating na Hunyo 29, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, ang lahat ay inaanyayahan na makiisa at dumalo sa banal na misa sa ganap na ika-5 ng hapon. Ito ay pangungunahan ni Reverendo Padre Raul Buen, ang kura paroko ng parokya ng Santa Perpetua. Ito ay susundan ng prosesyon, mangyari lamang na magdala ng kandila at rosaryo. Sa mga nais magpamisa, mangyari lamang na hanapin si Socorro Navarro o Alma Aranillo. Maraming salamat po. Ang sponsor po ng ating misa ngayon ay si Mr. and Mrs. Ramil Sermon. At inaalay po natin ang ating misa para sa pasasalamat ni Mrs. Emerita Lynn at para sa speedy recovery ni Irene Martinez at C.J. Navarro. Muli magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya. Tayo ay nasa ika-4 na misa ng binaryo sa karangalan nila San Pedro at San Pablo. Ngayon ay pinagdiriwang din natin ang bisperas ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang mamumuno sa pagdiriwang na banal na sakripisyo ng misa ay si Reverendo Padre Paul Vincent Perlado ng Order of Friars Minor Capuchin. Tayo po ay magsitayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat o banal sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautista nangunguna sa daan. Marapating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, bagpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw ni Josias, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipaglihim upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit, sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan, pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, inuulat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipunin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong babayaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasabi ang gawa mong hinahangaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Jesucristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ang paunang ipahayag sa kanila
Ang hirap na titiisin ni Kristo at ang pangaral na tatamuhin niya ng kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita. Naparito si San Juan, saksi kay Jesus na ilaw upang ihanda ang bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyagan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyagan. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng lambanang sunugan ng kamanyagan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasin. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, napupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos.
mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumainyo po nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po. Tayo po ay nasa ika-4 na gabi na po. Na ating po paghahanda, misa nobena sa karangalan po natin ng patron San Pedro at San Pablo. At sa gabi po na ito ay espesyal din dahil pinagdiriwang po natin si San Juan Bautista. Vigilia, the Vigil Mass of the Nativity of St. John the Baptist. Ang naalala po natin concretely ngayon at bukas ay ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Kaya hindi lamang si San Pedro, hindi lamang San Pablo, kundi si San Juan Bautista. At siya po ay mapakinggan din po natin hanggang bukas. Dahil na po ito ay dakilang kapistahan. Kung mag-isiba po kayo bukas, sa araw mismo ng kapistahan, iba po yung mga pagbasa. Iba po yung Ebanghelyo. Mapapakinggan po natin, yung mga panalangin, mga pagbasa. Ito po ay, dahil nga po, napakahalaga po ito. Kaya nga po ito ay dakilang kapistahan, solemnity. Kasi importante po ng papel po ng ginampanan po ni San Juan Bautista sa kwento po ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Siya po ang tagapaghanda ng daraanan ng pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. The forerunner who will prepare yung kanyang misyon, sa kanyang misyon, yung pagdating at daraanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, may po natin na bakit napaka-espesyal po sa gospel, di ba? Ito po'y pamilyar po sa atin pag po'y nagsisimbang gabi tayo. Napapangyaw natin, Ebanghelyo na ito. Paano ipinahayag si San Juan Bautista ipinanganak sa 2 senior citizen, sa Elizabeth, imposible na, sa biologically, sila na nga kumbaga nasa perspektibo na sila pinabayaan na ng Diyos kasi hindi nga sila nag-anak. Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos kasi mahalaga ang gagampanan ng batang ito na isisilang ni Elizabeth. Kasi nga po, kay Juan Bautista, makita po natin ang pagtutulay po ng lumang tipan at ng bagong tipan. Si San Juan Bautista, ang huling propeta sa lumang tipan, at tayo dadalhin niya para makita natin, ay, eto na, darating ang tagapagligtas. Kaya makita po natin, dito po sa Ebanghelyo, ano yung concretely na gagawin ni Juan Bautista? Sabi niya dito, yung panunumbalikin niya ang mga anak ng Israel, pagkakasundin niya ang mga anak, at panunumbalikin niya sa daan ang matuwid ang mga suwain. Kumbaga, para sa pagdating ni Jesus, i-dispose niya yung mga tao. Kaya si Juan Bautista, ano po yung gagawin niya? Mapangaral at magbibinyag. Kapangaral niya, darating ang tagapagligtas. Bibinagan niya mga tao para sila ay magbalik loob para sa pagbabalik loob sa kaya po paghiling ng tawad sa anong makasalanan, pagtutuwid ng buhay, pag-iwan sa malumang gawain. Meron na mga puso at mga buhay na handang sana tanggapin ang tagapagligtas. Kamay tayo po, ganun po kahalaga ang papel ni Juan Bautista. Kaya po ganito na po siya natin pinararangalan natin bilang pong simbahan. Makita po natin, paano natin isasummarize po ito pong buhay, gawain, at papel po ni San Juan Bautista. Nasa tema po natin, tawagan ko sa tema po. Nung pagdating ko po ito, ay meron palang tema, tayo po sa ika-4 na araw. Yung tema na ito, perfectly summarizes ano itong meron kay San Juan Bautista. Pag-aalay ng sarili bilang paglilingkod sa Diyos. Ito kasi mismo ginawa ni Juan Bautista, yung pag-aalay ng kanyang sarili. Hindi nga po sa buhay ni Juan Bautista, di ba? Malinaw niyang sinabi na
ang kanyang pagpapangaral, ang kanyang pagtitinag, hindi para sa sarili niya. Yan sabi, ikaw ba ang tagapagligtas? Ikaw ba ang Mesiyas? Sabi ng Bautista, hindi, hindi ako ang tagapagligtas. No? Ako nga ay hindi dapat magkalag ng panyapak ng tagapagligtas. Diba? Doon sa Ebanghelyo sa Juan, nung si Jesus ay dumating at makita siya ni Juan Bautista, no? Siya, tinuro niya sa kanyang mga alagad. Siya tinuro niya. Sabihin ko, si Juan Bautista, ang kanyang paglilingkod ay hindi makasarili. Kasi tignan nyo, paging sikat ni Juan Bautista, sa madaming nakinig at sumunod sa kanya, pwede yung pahabig sa kanya. Akin, ako, pwede ang kinig. Pero, kung makita niyo po, ang kanya, pag-aalay. Malinaw sa kanya, buhay niya, pag-aalay. Ibinigay niya ang kanyang panahon, kanyang lakas, kakayahan, bilang pag-aalay sa darating na tagapagligtas. Hindi makasarili, kundi pagbibigay ng sarili bilang paglilingkod. At ano po ang sukdulan ito? Na si Juan Bautista po, no, ay mag-aalay ng kanyang sariling buhay. Pupabot na siya ng ulo no? Ni Herodes. Kasi nga maninindigan siya, pero no Herodes, no? Huwag mong mahigapit sa kapatid, sa asawa ng kapatid mo. Diba? Maninindigan siya para sa tama, para sa matuwid, paglilingkod sa Diyos. At ito, mga kapatid, no? Ang sukdulan nito, iaalay niya ang kanyang buhay bilang paglilingkod. Salita, gawa, at buhay, pag-aalay ng sarili bilang paglilingkod sa Diyos. Sumasalamin din po sa mga buhay na ating patron, San Pedro at San Pablo. Sumunod po natin sila, yung dalawang apostol po na ito, natin po mga patron. Ito rin po ang kailangan pong ginawa. No? Sila po mga makasalanan. Sila po mga mahihina. Sila po ng maraming pagkukulang. Pero, nung sila ay tinawag ng Panginoon, tinawag sila ni Jesus, di ba? Kanyang mga alagad, kanyang mga apostol, dumating po sila sa pag-aalay ng kanilang sarili. Yung paglingkod nila di ba? Si Pedro, ilang beses nadapa, pero patuloy siyang kumatayo, no? Nanguna sa simbahan, bilang pastol, no? Bilang leader, binigay niya ang kanyang sarili, bilang paglingkod. San Pablo, sapo, no? Natakot-takot na mga hirap, dating taga-usig, no? Pinakita ng Panginoon ng kanyang sarili, nung Kristo muling nabuhay, conversion na bago ng buhay, marami siyang dinanas na katakot-takot na hirap. Pero, sige lang, kasi yung pag-aalay na ito ay paglilingkod. Ano po ang sinakot nila? Parang si Juan Bautista, dumanak ang dugo. Si Pablo, na pinugutan ng ulo, tulad ni Juan Bautista, si Pedro, na itinako sa krus, pabaliktad. Juan Bautista, Pablo, Pedro. Nakita po natin sa kanila ang pag-aalay ng sarili bilang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ito po yung mahalagang hamon po sa atin. No? Ang mga banal po na ito, sila, Juan Bautista, ay sana hindi lamang po natin titingala, ay nananalangin, hindi ng tulong nila, kundi maging huwaran din po para po sa atin. Na ang pamantayan o mahalagang panununan ng paglingkod ay ang pag-aalay ng sarili. Kasi po, pwede po tayo maglingkod pero sa paglingkod, sa mga gawain natin, ito ba ay tunay na pag-aalay na ating mga sarili? No? Kasi po, minsan, okay ako, magbibigay ako ng lakas ko, kakayahan ko, pero baka mamaya, ito ay nakasentro sa akin. No? Nakasentro na dapat ako'y parangalan, ako'y makita, ako ay ma-affirm, makakuha ako ng maraming likes, makakuha ako ng maraming views, makakabot ang ginagawa ko lang, ako ay papurihan. Dapat ako ay makita. Pero ang tanong, kapatid, paano sa makabot ang ginagawa natin, walang makapasalamat sa atin? O kaya, halimbawa po, walang makaalala sa atin, o magpapangaral sa atin, o baka mamaya umabot pa tayo sa mga pagsubok at pag-uusig. Handa pa rin ba ako, kapatid? Handa pa rin ba tayo na maglingkod?
maglaan ng panahon, maglaan ng lakas, maglaan ng makakayahan para sa paglilingkod sa Panginoon o sa paglilingkod para sa ating kapwa-tao. Ito yung mga kapatid na mahalagang tanong na iiwan po sa atin. Hanggang saan ang aking ibibigay kahit na hindi ako makita ng mundo. Pero alam ko natin na ang Diyos ang siyang tunay na nakita sa atin at siyang magpapala sa atin. Mga kapatid, ano po ang ating pong mga maibibigay para sa paglilingkod? Time, talents, treasure. No? At paano natin ito, mga bagay nito, ilalaan para po sa karangalan ng ating Panginoon. Nawa makita po natin na halimbawa po ni Juan Bautista, ni San Pedro at ni San Pablo ay selflessness. Selflessness. Pagdimot sa sarili o pagbibigay kahit na hindi ng mapakarangalan laban sa selfishness. Sa buhay na nakatuon lamang sa sarili. Sana po sa panalangin po ni Juan Bautista at ating mga patron San Pedro at San Pablo, naging po tayo sa tunay na diwa ng paglilingkod. Pagdimot sa sarili, pag-aalay ng ating mga biyaya para sa ikararangal ng Panginoon at sa kabutihan ng bawat isa. Tayo po ay magsitayo. Pahayag natin ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagkakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang naikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinahamon tayo ni Jesus na maipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkakaibig sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamayan na magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuang pagunlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso.
Sandali po ng katahimikan, itaas po natin sa Panginoon ang ating pong mga personal na mga intensyon. Ama namin na sa langit, hindi nagbabago o kumukupas sa aming pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na siyang aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsigayo. Ang paghahangin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng isang banganan ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapagkatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanyang manguna ang tagapagbilang ng San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinami at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya na ipinagalak ang pagdating ng kapagligtas ng lahat. Sa talang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat ng magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbilang na gumanap. Sa nagpapanal sa tubig at nagutos magbilang. Na tapat niyang kinanindigan kahit tubo niya ay gumana. Kaya kaisa ng mga anghel, isiawat ang papuri sa iyo nang walang hintay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilang.
inaabot namin ang pagpasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mo ito na makaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin at pag-ahain niya sa iyo. Inihaari namin ito sa iyo unang-una para sa ibalang simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukup, pagkakaisa at pagkakagulod ang makakaalin ito sa San Sinuko. Isa na ang Papa Francisco Domingo, kasama ng Obispo Honesto at ang lahat ng nananali at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayong aming ginaganahan. Ang aming pananampalataya ay inababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpuri ay aming iaalay para sa kapakanan namin at ang mamahal namin sa buhay. Para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, gusto totoo at kabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon una-una ang ina ng Diyos at Panginoon namin sa Kristo, si Maria, na maluwalhating laging Birhen, ngayon din ang kanyang kabiyak na pusong San Jose, ng inyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan Tomas Santiago, Felipe, Bartolome Mateo, Simon at Tadeo, kayo sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio Cipriano, Lorenzo Crisogono, Juan at Pablo Cosme at Damian, at ang lahat kanyang nabanan. Kakundangan sa kanyang ginawang makabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kanya ay lagi mong kalingan at ipag-isang galang. Ama namin, yung tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan, loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan pa man. Ibilang mo kami sa iyong mga hinilang. Ama namin, basbasan mo ang mahandog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, aming Panginoon, Jesucristo. Nung bisperas ng kanyang pagpapakasal, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal na galang-galang ng mga kamay. Pumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga lalaki at sinabi, tanggapin na ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banatagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lalaki at sinabi, tanggapin nila ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat na pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami malingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon.
Binubulita namin ang kanyang dakilang pagkapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ng galing, inihandog namin sa iyo kataas-taas sa kamahalan, ang paghahari ito ng kanyang katangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Pasdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pag-ahari ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, kasi yan lang tinapay alak ng Melchizedek na paring hirang niya. Paunlakad mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahari. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa iba ng anghel. Ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pagkinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kanyang mapuspos sa iyong pagpapala at tanang pagbabastos. Ama namin rin ang nalahanin, ang mga anak kong naunang lumao sa amin, sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yama ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming ibinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan ng lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong walang nag-uumapaw at na pagkakapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pakitapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, pinubuhay, binabastasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng paranang papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala, pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung hayat mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pakakasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Nagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo ako.
Tayo po ay magsigayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na kakinabang ay ipagtangkilik mo sa dakilang paglalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap kawan niyang kaming kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos, na nag-aalis na aming kasalanan, bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mula po sa aming po komunidad ng Parokya sa Teresita, Daging ni Jesus, hindi po nakapaabot po amin po pagbati po, advance happy fiesta po sa inyo pong komunidad. Dito po sa kapila po ng San Pedro at San Pablo. Lawas sa panlangit po nila ay lumago po tayo sa diwa ng paglingkod at kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo po kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama namin na pagpalain mo ng iyong makaloob buwat sa langit ang iyong sambayanan at kamalagin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.